panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sukpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protekta ng mga manlalaro, laban dito inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ng ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan dito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalian sapagkat dumami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Alam niyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na maistruktura na malapit sa linya torre ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang paalala mula po sa NGCP. Alam niyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming kolon o malaking bituka? Ayon naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa kolon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating kolon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating kolon. Ang red juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Transform your ideas into reality with Diverse System Solutions, Inc., unleashing innovation through cutting-edge software and mobile app development. Visit www.dssi.international. Patrick Tulfo. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Good morning mga kaibigan! Isang magandang araw po ng Martes sa ating lahat. Today is April 21, 2026. At good news, syempre, simulan natin ang ating umaga sa isang magandang balita. Alam nyo naman, di ba, nilook forward natin. Last week pa binanggit na itong big time oil price rollback ngayong araw po ng tama. Maraming salamat sa palakpakan, boss, si Boss Joey Bay nandyan. Ayan, big time oil price rollback po. Implemented yan today, mga kaibigan. So, ibig sabihin, sa gasolina, magbababa po ng 3.41 pesos. Yan po yung inaasahan na rollback. Sa diesel naman po, eto na. Masaya ang mga naka-diesel. Lalo na ang ating Rapido Patrick Tulfo. Yan, naka-diesel yan.
Ang ibababa ay halos 24.94 pesos per liter. Uy, saya. At sa kerosene naman, 2 pesos per liter po ang ibababa ng presyo ng produkto na yan. So, happy ang Tuesday. Tama ba? Pero sa yung mga kababayan natin na nagko-commute, no, medyo hindi happy ang Tuesday nila dahil ngayong araw na ito ang simula po ng panibagong tigil pasada ng mga pampublikong sasakyan na mga jeepney. Ito yung sa Piston, Manibela. Hindi ako sigurado kung ano pa yung mga ilang grupo na nag-join dito. Pero kahapon, kung napanood nyo yung Rapido ni Patrick Tulfo, meron tayong na-interview, di ba, mula sa para advocacy group, no? Ito yung grupo ng mga commuters na against, no, doon sa sitwasyon ng pampublikong sasakyan o sa sitwasyon ng pagko-commute ng mga kababayan nating Pilipino dito sa ating bansa, lalo na sa gitna ng krisis ngayon. At of course, alam naman natin, dulot pa din po yan, mga kaibigan, nitong gulo diyan sa Middle East sa pagitan ng Iran at ng US. So, today, Tuesday, April 21, simula na naman nga po ulit itong tigil pasada ng ating mga kasamang mga grupo, no, ng mga pampasaherong sasakyan. At may mga commuters na po na, of course, nahihirapang makasakay, natatakot malate sa trabaho nila. Although, tanghali tapat naman na ewan ko kung may papasok sa trabaho. Pero, isa pa sa kalaban nila, kung hindi man sila makasakay kaagad, yung init ng panahon, 'di ba? Grabe po ang init ng panahon ngayon. At kahapon nga, nakausap natin yung Pag-asa at sinabi nga po ng Pag-asa na talagang magtutuloy-tuloy itong pag-init ng panahon while sa ibang mga parte ng ating bansa meron namang mga pag-ulan. Pero ang pinaka nakakapag-alala sa sinabi nitong taga-Pag-asa na nakausap natin kahapon yung tungkol dito sa Super El Nino, no, na posibleng mangyari by the end of the year, no? So sana naman wag. Mahirap ng walang tubig. Parang okay na yung walang kuryente, pero yung walang tubig parang mas mahirap 'yon, no? So kung kayo ba papipiliin, ano yung mas gusto nyo? Ang dami naman nangyayari, tinatawanan ko na lang, no? Ang dami nangyayari, walang yung power supply natin, 'di ba? May posibilidad na magtaas. Kung patuloy na magtutuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, although ngayon may rollback, pero hindi pa din natin magagaranti kasi nga meron tuloy pa din yung away ng US tsaka ng Iran. So ano ba, mawawalan ba tayo ng kuryente? Hindi naman sa tinatakot ko, no? Pero iniisip ko lang, paano kung ganun yung mangyari, di ba? Tapos meron pang sinasabi na Super El Nino. Aba, ano pipiliin nyo? Walang tubig o walang kuryente? Pwede bang wala na lang? Pwede bang meron tubig at merong kuryente? Yan, okay. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Ayan ay lang naman, pinag-uusapan lang natin dahil hindi mawawala, 'di ba, yung posibilidad na pwedeng mangyari yan. Pero ginagawa naman ng ating pamahalaan yung kanilang makakaya para tugunan, no, yung ating yung mga pangangailangan natin, although sa iba, syempre, madami pa din ang hinaing, no, ng ating publiko, lalo na yung kahit na may rollback kasi, mataas pa din yung presyo ng ilang produkto, yung mga basic commodities ika nga, 'di ba? So sana naman unti-unti, day by day, week by week, maramdaman natin na bumaba na yan. So panawagan nga ng ilang grupo is yung talagang tuluyan na ding alisin yung excise tax sa
gasolina at diesel, no? Kasi ang tinanggalan pa lang is yung kerosene tsaka yung LPG. Ayan. So, anyway, mamaya may mga makakausap pa tayo. Marami tayong mga tatalakayin mamaya. Bago yan, batiin ko lang si Angelo Redaha. Sabi niya, happy birthday in heaven, Tatay Telly Redaha, today, April 21, 2026. Ayun, so pumanaw daw itong si Tatay Telly noong June 19, 2013. So ibig sabihin, if my math is right, ang hirap naman mag-math, Angelo, if my math is right, 2020, 10 years, 13 years na ang lumipas. Ayun, so nakakatuwa naman itong si Angelo. Anyway, kamusta ba dyan sa Malolos? Sabi niya, mainit daw. At stay hydrated ka, Rapido. Inom ng maraming tubig, hindi soft drinks. Uy, magandang paalala yan, Angelo, ha? Kasi diba, sa totoo lang, maisingit ko lang. Yung iba sa atin, kapag mainit ang panahon, ang gustong-gusto nating iniinom is juice, soft drinks, di ba? Feeling natin merong nawawala yung init, no? Dahil sobrang lamig nung ininom natin na juice o soft drinks. Pero ang totoo niyan, mas lalo tayong nauuhaw dahil nga matamis itong soft drinks o yung mga juice. So pinakamaganda pa din na ang inumin ay malamig na tubig. Yan talaga yung perfect pa din. So thank you, Angelo, sa pag-remind sa atin tungkol dyan. At samantala mga kaibigan, bago tayo mag-news break, no? Dahil maaga pa naman. Banggitin ko lang, ngayong araw kasi nakatakda ang meron na namang panibagong hearing, no? O pagdinig. Ikatlong pagdinig po itong today sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So dyan po yan sa House of Representatives, no, yung House Committee on Justice. At dito sa hearing na ito, mamaya, ang kukwestiyonin naman is yung questionableng yaman at salin ng pangalawang Pangulo. Ayan. At ang mga inaasahan po na dadalo bilang resource person, 5 tao po yan, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, yan, inaasahan po yan mamaya. Si former Senator Trillanes, si AMLC Representative, si BIR o Bureau of Internal Revenue Representative, at isa pa pong taga SEC Representative naman, Securities and Exchange Commission. So, yan po yung base sa nabasa kong balita. So, ang tabayanan po ninyo, I don't know kung live na sila ngayon, pero kanina kasi wala pa. But this will be the third hearing, para dito sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte dyan sa House of Representatives. So, kung nakatuto kayo, kung gusto nyo kung very interested kayong alam mo yun, malaman, ma-evaluate yung both sides, mapakinggan itong mga statement nitong mga resource person. Diba, sabi nga ng ating mga na-interview over the past weeks, sila Attorney Cayosa at yung iba pa, sabi nga nila sa ating mga kababayan, sa publiko, maging maalam kayo, so balansihin, makinig, mag-monitor nung mga nangyayari nga impeachment hearings para at least makita ninyo sa sarili ninyo kung sa tingin ba ninyo reliable, sabi ng totoong itong resource person na to or hindi. And at the same time, monitor na din kung ano yung development nitong impeachment complaint against our second Vice President Sara Duterte. Ayun. At sa iba pang mga balita, mga kaibigan, bukod dito sa good news natin na rollback, itong impeachment complaint, itong tigil pasada, sa ibang mga balita naman, ito, medyo nakakainit ng ulo, itong tungkol dito sa pagsibak, sa isang pulis na
di umano, no, ay nanggahasa sa isang babaeng trainee diyan sa may Baguio City. So sinibak na po sa pwesto yung pulis na yan habang hinahanda naman yung mga kaso laban dito sa loko-lokong pulis na ito. Nakakagigil, 'di ba? Ang dami nang nangyayari sa bansa natin. Meron ng gulo sa pagitan ng US at ng Iran. Meron ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nagbibigay na ng ayuda at may namatay nga dahil dun sa pagbibigay ng ayuda. Not sure kung dahil ba sa init o dahil sa pain, dahil sa stress or dahil meron ng medical condition. Tapos may mga ganitong report pa na mababalitaan na yung mga pulis na umaabuso sa kanilang posisyon, no, dahil lang pulis sila, they're persons in uniform and they have the authority. Akalain mo ba naman ginahasa yung isang trainee, babaeng trainee dyan sa may Baguio City. So dapat lang sa'yo talaga na masibak sa pwesto at dapat talaga makasuhan ka pa, no, ng mga criminal cases at hindi ka na makabalik sana sa pagsiservisyo mo bilang pulis. Ayan. No? Kasi talaga namang nakakagigil pagka may gantong nababalitaan tayo, mga kaibigan, na yung mga tao na kung sino pa yung nasa taas, 'di ba? Yun pa yung talagang nang-aabuso. Binigyan ka na nga ng kapangyarihan ng posisyon, inabuso mo pa. Hindi para, dapat yan ginagamit mo para tumulong sa ibang tao, hindi yung mang-abuso para sa personal na interes mo. Yan. Anyway, ang aga-aga, ginagalit ako nitong balitang ito. Anyway, what more kung si Rapido ang nandito, malamang galit na galit na yun, di ba? Buti na lang, nasa malamig na lugar siya, nasa Japan siya, kaya hindi niya maiisip na, hindi siguro sasagi na uminit ang ulo niya. Medyo very light lang kasi malamig agad yung panahon doon. Ayun, so gusto ko lang batiin, nanonood from Las Vegas, si Fairy, si Regina Tan. Hello sa'yo, Fairy. At si Ma'am Teresita Bisain, sabi niya, good day po, gala time muna po dito. Ako, Manila Venice Garden. Wow, with my 3 sisters. Hello, Ma'am Teresita Bisain. Tama yan, mag-relax habang kaya, 'di ba? Habang life is short, 'di ba? Sabi nga nila. So, dapat wag magpa-stress. Ito lang, ngayon lang ako na-stress diyan sa balita na yan laban dun sa isang pulis. Well, may isa pa, no, yung kahapon na binanggit ko, yung pulis naman na may nakabungguan isang pampasaherong bus diyan sa may EDSA busway. So, yung pong lane na yan sa EDSA, mga kaibigan, kung aware kayo, yan po ang dumadaan dyan is mga pampasaherong bus, no? Pwedeng dumaan dyan yung ilang mga government vehicles, pero yung mga high-ranking positions na, like president, I think, and yung sasakyan ng justice, tapos yung sa House of Representatives. Basta meron lang pong iilan na sasakyan na pwedeng dumaan din dyan. Tapos, ang nangyari dun sa aksidente na yan, kung napanood niyo po yung video na yon, so dire-diretso yung isang pampasaherong bus, tapos bigla na lang may nag-swerve sa kanya na PNP coaster. Yun po, yung mga kaibigan, yung police na yon na nagmamaneho ng PNP coaster, sa ngayon ay kahapon nabalitaan ko, mingi na siya ng pasensya doon sa bus driver. Pero sabi nga ni Kuya Montulfo, doon sa kanyang post sa Facebook, kung hindi siya na-videohan, kung hindi na-videohan ng mga pasahero, yung ginagawa niyang pangbabraso, pang sisiga doon sa bus driver, baka malamang sa malamang ang lumabas pa na may kasalanan is itong bus driver kasi hinihingi na niya kahapon yung lisensya nitong bus driver. So talagang very powerful yung
yung social media, yan, yung pagte-take ninyo ng videos. Pero syempre may kaakibat pa din yan na responsibilidad, ano, pinapaalalahanan pa din na think before you click, or yung may mga sensitibong pangyayari na dapat hindi kunan, dapat responsable pa din po tayo. Pero ang sinasabi ko lang is dun sa insidente kahapon, nung last week, no, yung tungkol dyan sa papasaherong bus na yan, tsaka yung PNP Coaster, nakatulong yung mga videos noong mga pasahero para mapakita talaga na itong pulis ay nangsisiga, no? Parang gusto pang sisihin yung bus driver doon sa pagkakabugno nilang dalawa na very obvious naman doon sa video na talagang kasalanan nitong police ng PNP Coaster. Ayun. So anyway, doon sa mga report, hindi na siya ng balita, pero let's see, no, kung ano yung magiging development niyan. And we will also try to keep in touch with PNP or NAPOLCOM para makahingi ng detalye tungkol dyan. So, antabayanan ninyo mga kaibigan dahil marami tayong mga pag-uusapan bago ako mag-commercial break. Una, antabayan ninyo, talakayin natin mamaya itong tungkol sa pagkasawi ng isang motorcycle rider habang nasa pila para kumuha ng ayuda dyan sa may Quezon City Memorial Circle. So mamaya makakausap po natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, si ASEC Irene Dumlao, para alamin kung ano na yung status nitong yung kung meron na bang death certificate at ano ng tulong ang naibahatid ng DSWD sa pamilya nitong motorcycle rider na nasawi. At isa pa sa mga tatalakayin natin, ito kakadugtong ito noong topic natin kahapon, yung tungkol dito sa wala pa ding natatanggap na cash aid yung ilang mga magsasaka natin. Sabi nga ni Calioni, parang 5% pa lang ng mga bilang ng mga magsasaka o wala pa sa 5% yung nakakatanggap ng cash aid mula sa Department of Agriculture. So gusto nating iparating sa Department of Agriculture yan, yung panawagan nila at alamin kung ano ang nagiging dahilan, bakit hindi pa tuluyang na ipapamahagi itong cash aid na ito para sa ating mga kababayang magsasaka. Ayan. So, ang oras sa Pilipinas, mga kaibigan, ay 10:58 ng umaga. At hatid po sa atin yan ng Max Menthol Candy. Stay fruity fresh with Max Menthol Candy, ang Max ng dating. San Miguel Pale Pilsen, drink responsibly, Pagcor, NGCP, Red Juice, at Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Magbabalik po ang programang Rapido ni Patrick Tulfo. In the meantime, tumutok po muna sa mga balitang hatid ng DZME Radio TV 1530. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple lemon lychee, refreshingly sweet ang gusto ko. Apple lemon lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
Init. Buti may Max Candy. Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sukpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protekta ng mga manlalaro, laban dito inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ng ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan dito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Narito ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Flash. News Flash. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Magandang umaga, narito ang mga balita sa oras nito. Paggamit ng digital payment system sa cash aid payout, dapat patagal lang ginawa. Narito ang balita mula kay Dang Garcia. Iginiit ni Senator Amy Marcos na dapat matagal ng digital payment system ang ginagamit ng gobyerno sa pamahagi ng ayuda dahil nagawa na ito noong panahon ng pandemya. Ginawa ni Marcos ang pahayag kasunod ng pagkamatay ng isang motorcycle taxi rider habang nakapila sa payout. Sinabi ng senadora na ang mahalaga naman sa digital payments ay mabantayan para matiyak na hindi ibabawas sa ayuda ang transfer fees. Dapat anya itong sagutin ng DSWD at ng iba pang ahensya na nagbibigay ng ayuda. Iginit ng senadora na dapat bilisan na nila ang pakikipag-usap sa mga service provider upang mapabilis ang pagkakaloob ng ayuda. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na noong siya ang kalihim ng DSWD, ikinonsidera na niya ang digital payment. Ang problema anya, hindi pa kompleto ang national ID para sa identity ng mga beneficiaries. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Samantala, 2 tulak ng ilegal na droga arestado sa bypass operation sa Parañaque City. Narito ang balita mula kay Tony Hildo. Aabot sa higit 1.5 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasabat na mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Parañaque City Police Station mula sa 2 tulak sa kahabaan ng Santa Rita Extension, Barangay Baclaran sa lungsod ng Parañaque. Sa report ng Southern Police District, ikinasa ng mga operatiba ang bypass operation sa nasabing lugar kung saan matagumpay na naaresto ang 2 suspek na kinilalang sina alias Moximin, 27 years old at alias Jarby, 22 years old, na kapwa nakatiran sa Barangay 145 sa Pasay City. Na-recover naman mula kay alias Moximin ang 212 grams na hinihinalang shabu habang nasa 13 grams naman ang na-recover mula kay alias Jarby na abot sa kabuang 225 grams na hinihinalang shabu na may street value na abot sa 1,530,000. Ang mga naarestong suspect ay nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa Parañaque Prosecutor's Office. Ako si Tonelo nag-uulat para sa DZME Radio TV.
Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan na aming Facebook page, DZME 1530 o mag-login sa www.dzme1530.ph. Mula sa News Center ng DZME, ang Radyo TV. Ako po si Glea Contillo. Sumainyo ang DZME News Flash, mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ang susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Flash. May radio time, it is now 11:05 in the morning. Alam niyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming kolon o malaking bituka? Ay naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa kolon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating kolon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating kolon. Ang red juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Alam niyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatiwin ng bahay o ng kahit na maistruktura na malapit sa linya to rin ng kuryente ay maigpit pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Transform your ideas into reality with Diverse System Solutions, Inc., unleashing innovation through cutting-edge software and mobile app development. Visit www.dssi.international. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Good morning mga kaibigan, we're back sa programang Rapido ni Patrick Tulfo at kasama niyo pa din ako, Karen Alvarez. Ang ating Rapido Patrick Tulfo sa ngayon ay nasa importante mahalagang lakad niya. So magpapamiss lang siya ng konti pero bukas o sa mga susunod na araw makakasama na po natin siya. Samantala, meron tayong makakausap. Nandiyan na ba, Louie, sa kabilang linya? Itong president ng Altodap, si President Melencio Boy Vargas. Ito ay regarding dito sa pag nadagdagan yung kita ng mga tsuper dahil ipinatupad na 10 piso kada litro ng ito yung mga measures na ginagawa ng ating pamahalaan para makatulong sa ating mga kababayang jeepney drivers. So nandiyan sa kabilang linya si Sir Boy. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po sa inyo, sa inyong taga-subaybay, taga-pakinig. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Mm-hmm. Sir, matanong ko lang, yung regarding dito sa 10 piso kada litro na pinapatupad na ating pamahalaan para sa mga sa mga tsuper, can you give us an information about this? Paano ba yung implementation nito? Paano umiiral itong 10 piso kada litro na ito? Actually, ma'am, nakasama ako diyan nung inilaunch yung gasoline station dito sa may Pasig Santolan, na kung saan yung Shell po yung unang-unang sumama dito na nagbigay ng 10 pesos discount per liter po, no? Ito po yung magandang tulong sa ating mga driver dahil siyempre bumababa ang diesel tapos may discount pa po. Ito po yung tutulungan ng ating ng DOE, ng LTFRB, ng DOTR at po ng Land Bank, no? Ngayon lang ang kailangan lang po dito talagang siguruhin sa LTFRB na yung mga plate number ng mga sasakyan, ng mga legal po ay masama po rito.
Dahil kasi pag tumapat po kayo doon sa gasoline station, ma'am, ang mangyayari po dito, titignan po muna kung kasama kayo doon sa listing na ibinigay ng LTFRB. Ngayon, pag kasama po kayo, mai-avail nyo po yung discount na 10 pesos. Ayun. Pagkaklaro lang po, Sir Boy, discounted ng 10 pesos kada litro yung presyo ng diesel. Tama? Hindi siya yung 10 pesos na lang per liter. Opo, tama po kayo doon. Opo. At ito po ay para lang ba sa mga modernized na jeepney o pati yung mga pampublikong, yung mga iba pang pangkasalukuyan na pampasaherong jeepney natin, kung pwede din silang makakuha nitong 10 pesos na discount na ito? Sa pagkakaalam ko po, kasi po ito yung para sa mga transport po na kasama po rito. Hindi ko lang po alam yung yung sa ibang pero po sa public po sa amin, sa jeepno, sa amin po sa mga jeepney, modern tapos traditional kasama po rito. Pag po nakasama doon sa listahan na binigay ng LTFRB, kung ikaw po ay legal ang prangkisa mo, ma'am. Ayun. Pero sa ngayon, Sir Boy, ano ang feedback ng inyong grupo diyan sa AltoDAP? Anong komento nila tungkol dito sa ipinapatupad na ito na 10 pesos na discount kada litro, at nakatulong naman po ba sa inyo para mabawasan o maibsan yung taas ng presyo ng produktong petrolyo, lalo na ng diesel? Hindi, tama po kayo. Sa akin pong pananaw, personally pong pananaw ko, talaga pong makakatulong ito dahil po bumaba ang diesel natin, tapos may discount po. Gusto ko rin po magpasalamat sa ating kagalang-galang na Pangulo doon sa kahapon po, kasama namin sa Cubao, At suggest po kami na dagdagan pa yung pondo para sa service contracting. Ito po yung ginagawa lahat ng gobyerno para matulungan po ang mga driver, ang transport sector po. Ito po yung ginagawa ng gobyerno. Nagtutulong-tulong po ang kagalang-galang na sekretary natin ng DOTR na si Giovanni Lopez, pati po si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB, pati po yung ating Pangulo, pati po yung DOE, tumutulong na po sila, pati po yung mga land bank, tumutulong na rin po sila. Ito po yung magandang indikasyon na lahat po ng ahensya ng gobyerno nagtutulong-tulong para maibsan po yung pong pabigat, pahirap sa mga driver natin. Ayun. Bukod po dito, Sir Boy, sa 10 pesos na discount, may mga inaasahan pa po ba kayo o may mga suggestion pa ba kayo o panawagan sa ating pamahalaan? Kasi ito, pansamantala lang ito while ongoing pa din yung krisis diyan sa Middle East. Pero kung mawala na yon at tuloy-tuloy pa din yung kung mataas pa din yung presyo ng produktong petrolyo, ano yung mga sa tingin ninyong maganda pang measures o programa na gawin ng ating pamahalaan para mas matulungan pa po yung inyong grupo? Siguro po ako po sa sarili ko pong pananaw, dapat po lumawak pa ito pong dapat nating pa-implement talaga, itong service contracting na kung saan hindi lang po yung driver, operator ang matutulungan dito, pati po yung ating mananakay na magkakaroon po sila ng 20% discount doon po sa lahat po ng sasakay na sasali sa service contracting natin. Ito po yung magkakaroon sila ng discount. Kaya siguro ang problema lang po natin dito, ma'am, ang nakikita ko, kasi kahapon po ay kasama namin si Presidente na nag-suggest mo nga si kasamang Obet Martin sa kanya, kung naririnig po ng ating Pangulo to, kasi ang budget lang po ng DOTR, ng LTFRB, sa service contracting natin ay 400 million. Na kung pag nationwide po natin gagamitin, ang tingin po namin dito, sa observation po namin, baka 2 weeks po tapos na to. Kaya kung gusto po natin palawakin pa to na para yung sa pasahero, sa driver, sa operator, dagdagan po natin. Siguro nananawagan ako sa mahal nating Pangulo na dagdagan po yung budget ng DOTR sa service contracting po. Ayun. Sir, last na. May idea ba kayo ilang mga jeepney, modernized or traditional man, yung naging parte o nabigyan nitong service contracting program nitong pamahalaan?
Opo, kahapon po kasama po yung rota ko ng Cubao Rosario sa Barangay Santa Lucia Pasig. Kasama rin po rito yung Francisco Homes sa Araneta Center. At marami pa pong ibang sumali daw. Ngayon po, yung korporasyon ko, andito po ako sa LTFRB ngayon, na nag-o-onload na po ako na makakasama na po kami. Baka sa mga ibang, kung hindi po bukas, sa isang araw po ay kasama na kami. Inaayos lang po namin kung yung pong pag-ano nito, inaalam po namin kung paano po yung sistema. At ito na po, pinapaliwanag na po sa amin. Ayun, sige. Maraming salamat at binigyan nyo kami ng panahon, Sir Boy, para may paliwanag po itong tungkol dito sa 10 pesos kada litro na discount at magbigay na din po ng inyong opinion. Opo, maraming salamat po ma'am at mabuhay po kayo at God bless po sa inyo. Thank you so much po. Mag-ingat po kayo, Sir Boy. Ayan. Ang presidente po ng AltoDAP, Mr. Melencio Boy Vargas. Samantala, mag-news break po muna tayo mga kaibigan at sa pagbabalik po natin, makakasama na natin si ASEC Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD, at si ASEC Arnel de Mesa. Ganon din po ang spokesperson naman ng Department of Agriculture. Ang oras ay 11:16 ng umaga at hatid po sa atin yan ng Max Menthol Candy. Stay fruity fresh with Max Menthol Candy, ang Max ng dating. San Miguel Pale Pilsen, drink responsibly, Pagcor and GCP Red Juice at Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Magbabalik po kami, dyan lamang kayo. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsible gaming at pagcor.ph. Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple, lemon, lychee, refreshing the sweet ang gusto ko. Apple, lemon, lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen! Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Woo! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging fruity fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sukpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protekta ng mga manlalaro, laban dito inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco,
Matutulungan dito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalian sapagkat dumami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Alam niyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na istruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Alam niyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming kolon o malaking bituka? Ay naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa kolon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating kolon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating kolon. Ang red juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Transform your ideas into reality with Diverse System Solutions, Inc., unleashing innovation through cutting-edge software and mobile app development. Visit www.dssi.international. Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Good morning, we're back sa programang Rapido ni Patrick Tulfo. At this time, ito na, tatalakayin na natin itong tungkol sa pagkasawi ng isang motorcycle rider na habang nakapila dyan sa may Quezon City Memorial Circle para kumuha ng ayuda mula sa DSWD. At makakausap natin si Sec Irene Dumlao, ang spokesperson po ng DSWD. Nandiyan na ba siya sa kabilang linya, Louie? While waiting for ASEC Irene Dumlao, may mga ano yun, may palakpakan. Para sa akin ba yun? Thank you, Chares. Na-delay lang ba? Ako lang ba to o na-delay lang yung palakpakan? Baka dapat kanina pa yun. Baka yung internet pala yung problema. Ayan. So anyway, Louie, pa-update na lang kung nandiyan na si ASEC Irene Dumlao. At ito nga, mga kaibigan, nakakalungkot lang dahil ayan, okay na daw. Nasa linya na daw si ASEC Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Siya po ang tagapagsalita ng DSWD. Magandang umaga po, ASEC Irene. Hello, magandang umaga po, Miss Karen. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. ASEC, yung regarding dito sa motorcycle rider na nasawi habang pumipila para kumuha ng ayuda dyan sa Quezon City Memorial Circle, meron na po ba kayong ano na po yung current status nitong pagtulong? Alam ko meron ng pagtulong na ginawa ang DSWD para sa pamilya nitong nasawi. At can you give us an update po, ASEC, kung meron na bang cause of death? Lumabas na ba yung result kung ano yung dahilan ng pagkamatay nitong motorcycle rider? Well, tama po, Miss Karen. Unang-una, nais nating sabihin na lubhang nakikidalamhati po ang buong pamunuan ng DSWD sa pamilya nga po ng MC driver na pumusay o namatay noong nga pong Sabado ng hapon. Kami po sa DSWD, nung nalaman po namin yung insidente mula sa Quezon City Response Team, nagbigay po ng agad na instruction si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa aming pong Field Office NCR upang makipag-ugnayan doon po sa pamilya, sa ospital at gayon din po sa employer. And Sunday morning nga po,
nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa ospital at siya po mismo ang nakipag-usap sa pamilya, yung kapatid at yung anak nung namatay na driver. At in-arrange po namin yung pagpapalibing. So we called a funeral service provider, inayos po yung pagsundo ng body sa hospital hanggang sa madala nga po doon sa paglalamayan. And then we also arranged for the transportation of the family members na manggagaling po sa probinsya. Pinasundo po namin, and then yung ibang family members, binilhan po namin ng plane ticket. And then inassure po ni Secretary Rex Gatchalian yung pong pamilya na kami po yung mamamahala na doon sa patuloy na pag-aaral ng anak po na nasa kolehiyo. And ganyan din po, we've provided financial assistance, and then si DSWD Secretary Rex Gatchalian assured the family na kung may kakailanganin pa po ay nakahanda ang DSWD na mag-provide po ng karagdagang tulong. Asik, yung cause of death nitong motorcycle rider, base sa mga bali-balita parang inatake daw ito. Can you confirm that? And can you confirm that, ma'am, kung ayun nga ba yung cause of death niya? Wala, yung pong death certificate ay na-issue na po sa pamilya kahapon. And sa pamilya lang po dinisclose ano po yung pong cause of death. Kasi confirmed with the Department of Health, ito pong information na ito ay considered sensitive personal information. So we are in no authority to disclose it po. Pero with regards to this incident po, Asek Irene, ano yung mga realizations ng inyo pong ahensya ng DSWD dahil dito sa nakakalungkot na insidente na ito, at ano yung mga iniisip nyo pang improvement na kailangan gawin ng ahensya para sa mas smooth at mas maayos na distribution, kumbaga yung mas komportable doon sa mga benepisyaryo? Yeah, tama po iyan. Marami po tayong lessons na natutunan from the previous payout activities that we've done. Sabi nga po namin sa DSWD, we recognize that we could have done better, and we will do better. Kaya nga po kahapon nagtulong po muli yung buong team at sinabi na in-assess po yung mga nangyari, ano po ba ang what went wrong, what went well, what needs improvement. And sabi po namin na sa mga susunod na payout activities, dapat madagdagan yung mga payout sites. Magkaroon tayo ng mga marshals, magkaroon tayo ng queuing system, yung scheduling system po natin, no, para sa oras na ito lamang po yung isi-serve natin, and then sa susunod na oras, ganito po yung mga ibibilang ng mga beneficiaries na o ng drivers na isi-serve. So yun po yung mga nakita natin na mga improvements while we're working on the adoption of the digital systems, kasi ongoing pa po yung procurement process niyan, ongoing na nga po yung document review. So sinasaayos yan so that yung mga susunod na bigayan ng ayuda ay ma-adapt na po natin ang digital system. So this will be more efficient and more convenient for our drivers. Asik, nabanggit mo na din yung, I was about to ask yung implementation ng digital payment, ano, para sana mas hindi na kailangan pumunta ng mga benepisyaryo doon sa site, mas conveniente para sa kanila na matanggap yung ayuda. And you mentioned na may process, nasa due process pa yan. In terms of timeline, ma'am, kailan po kaya posibleng maipatupad na ito? And while hindi pa siya talaga mai-implement, and alam ko meron pang mga bibigyan pa kayo ng financial assistance, may mga cash aid pang naka-line up bukod dito sa mga motorcycle riders Ano yung gagawin ng DSWD, ng ahensya, para mas maging maayos yung payout system while waiting dito sa digitalization? Actually po, meron tayong mga ongoing pa na mga payout activities para sa mga tricycle drivers sa iba't ibang mga munisipyo dito sa ating bansa. Ongoing po ating mga field offices sa
pamamahagi ng cash relief assistance sa mga tricycle drivers. At gayon din po para naman dito sa Kamaynilaan para sa mga hindi pa nakapag-claim for various reasons, yung mga hindi nakapunta o hindi na-accommodate nung nga pong Sabado at Linggo. Ang gagawin po natin ay mag-a-announce po tayo ng karagdagang payout dates. Meron lang pong mga kinakailangang isaayos, yung mga data reconciliation natin para makita natin kung sino pa po talaga yung mga hindi nabayaran. Para yun na lang po yung i-inform natin. Sa ngayon, sabi niyo po, motorcycle riders pa din yung naka-schedule na makatanggap nito nga payouts. Sa mga susunod po ba na linggo o araw? Tricycle drivers in municipalities around the country, ang ongoing po yung payout activities. Yun. Sa mga susunod po, bukod sa mga tricycle drivers po ma'am, meron po bang mga naka-line up? Can you give us an update yun sa line-up po ng mga payouts? Kasi I think ang nauna tricycle drivers, yun yung una. Tapos mga jeepney, tapos itong mga TNVS, tapos itong mga motorcycle riders, tapos tricycle drivers naman po sa mga municipalities. Ano po yung sector naman sa susunod na makakatanggap ng payout for the benefit of our viewers? Opo. Para po dun sa mga ibang mga, para dun sa mga municipalities around the country, inuna nga po muna natin itong mga tricycle drivers. And then ang susunod na po yung mga jeepney drivers kasi sinasaayos lang po yung mga, yung mga listahan ng LTFRB. Gayon din yung mga TNVS drivers sa mga cities outside the Metro Manila. We will make the announcements po kung kailan yung mga payout dates nila o payout schedules. But within the National Capital Region, for those na hindi pa nakapag-claim, like yung TNBS, MC Taxi, Service Delivery Riders, who have not yet received their financial assistance, nasa listahan po sila pero hindi pa nakapag-claim dahil siguro wala dito, nasa probinsya. I-announce po namin kung kailan yung payout schedules po for them. But ang target natin, natapos lahat ng mga payout for the first tranche ng April 30. Okay. Ma'am, last na lamang po doon sa mga kababayan natin na inaasahan na makatanggap nitong payout o cash assistance mula sa inyong department, sa DSWD. Ano po yung gusto nyong sabihin sa kanila to make sure na magiging, to make sure na lahat ay mabibigyan at pinaprioritize yung pagiging smooth na flow ng distribution. Yes, kami po sa DSWD lagi namin paalala na alinsunod po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng mga vulnerable sectors, particularly ito pong mga drivers who are most affected by this energy emergency, ay agad po na mabigyan ng tulong para matugunan yung kanila pong mga pangangailangan. Kami po sa DSWD sa ilalim ni Secretary Rex Gatchalian ay lagi pong nagsasabi na kapag kayo po ay driver, lehitimo na driver at nasa listahan po kayo na isinumite ng either ng LGU or ng LTFRB sa amin po sa DSWD, titiyakin po namin na matatanggap po nyo ang inyong cash relief assistance. Again, kapag kayo po ay nasa listahan na inendorso po sa DSWD, we will make sure na marireceive niyo po ang inyong cash relief assistance. So for those who are not yet able to claim their cash relief assistance, kami po ay mag-set ng karagdagang pang-schedule ng pamamahagi nitong tulong na ito. And we will make the appropriate announcements po for this. At last na, saan kailangan tumutok ng mga kababayan natin para dito sa mga announcements? Sa Facebook page po ba ninyo? Sa website ng DSWD? Yes, tama po. Para sa mga karagdagang impormasyon, tutukan lamang po ang official Facebook page ng DSWD. That's at DSWD Serves, Department of Social Welfare and Development po yan. May blue check po. So dyan lang po tayo tumingin at lagi itong sinasabi ng DSWD, tamang tulong sa tamang impormasyon. So, abangan lamang po ang aming pong mga announcements hinggil sa karagdagang payout schedules para sa cash relief assistance para sa ating pong mga tsuper.
Ayun. Maraming salamat, Asek Irene Dumlao, at kami po ay napagbigyan ninyo. Maraming salamat, Ms. Karen. Magandang umaga po. Thank you so much. There you have it, mga kaibigan, si Asek Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. At ayan, sabi nga po ni Asek, ongoing na, no, iniisip na ng DSWD ang pag-digitalize ng payout, but it will take some time. Pero sabi nga din niya, marami silang naging realization dahil dyan sa nangyaring insidente at talagang matinding kalaban, ano, pagka ganyang may pila, mahabang pila, madaming warm bodies, ang init ng panahon. So, baka dapat isa din yan sa pag-isipang maigi ng DSWD, yung lugar kung saan gagawin yung payout. Baka dapat itap na yung mga mga malls, no? Doon na lang kung sa mga malls para medyo malamig-lamig kasi pag ngayon mainit talaga ang panahon, Diyos ko. Anyway, magko-commercial break muna tayo, mga kaibigan, at sa pagbabalik natin, makakasama naman po natin si Asek de Mesa ng Department of Agriculture. Ang oras ay 11:36 ng umaga at hatid po sa atin yan ng Max Menthol Candy. Stay fruity fresh with Max Menthol Candy, ang Max ng dating. San Miguel Pale Pilsen, drink responsibly. Pagcor and GCP Red Juice at Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Magbabalik po kami, dyan lamang kayo. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@hardcore.ph. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple lemon lychee, refreshingly sweet ang gusto ko. Apple lemon lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen! Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pingi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatiwin ng bahay o ng kahit na maistruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Alright, we're back sa programang Rapido ni Patrick Tulfo. Medyo nahuli niyo ako doon na nag-aayos pa ako ng buhok. Ayan, anyway mga kaibigan, dire-diretso na tayo para dito sa last na ating topic. Pag-uusapan natin at makakasama natin sa kabilang linya ang spokesperson ng Department of Agriculture, si Asek Arnel de Mesa. Mapalad tayo, puro mga assistant secretary ang kausap natin ngayong umaga.
At ito mga kaibigan, yung topic natin ay may kaugnayan doon sa kahapon na nakausap natin yung president ng Free Farmers, si Cal Yoni. So tungkol dito sa cash aid para sa mga magsasaka. So nandiyan na ba sa kabilang linya, Louis, si Asek Arnel de Mesa? Medyo walang update pa kasi dito sa ano. Ayan, calling na daw. Okay, mali pala ako ng pinitingnan kasi na na group chat. Ayan, calling na daw kay Asek Arnel de Mesa. So kahapon, balikan ko lang, yung mga puntos na pinapanawagan ni, nasa press con na si Asek Arnel de Mesa. Okay lang, kung nasa press con siya, baka tungkol din naman dito sa Department of sa cash aid para sa mga magsasaka yung press con nila, that's okay. Pero let's try pa din to get him into our program tomorrow or by Thursday, no, para malaman yung side nila at yung status nitong cash aid assistance para sa mga magsasaka. Dahil nga kahapon, sinabi ni Cal Yoni na halos sa 5% wala pa nga yata sa 5% daw ng mga magsasaka natin yung nakakatanggap nitong ayuda mula sa Department of Agriculture. And yung amount, mga kaibigan, is, kung di ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, 2,325 pesos. Yan po yung halaga na ipinamimigay ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka na malayo po doon sa halaga ng ipinamimigay sa mga motorcycle taxi riders natin o di kaya mga jeepney drivers. Sa kanila kasi mula sa DSWD 5,000 pesos. Para sa mga magsasaka natin 2,325 pesos. So talaga namang umaalma yung grupo niya nila Cal Yoni dahil maliit nga naman daw yung halaga. Although syempre thankful sila, grateful sila, but still napakaliit po niya dahil pinaliwanag sa atin ni Cal Yoni kahapon na doon pa lamang sa abono, yung ginagamit na fertilizer para sa mga pananim, tumaas na yung presyo. So, pati yung gasolina na gagamitin doon sa mga makinarya para dyan sa pagsasaka, ganun din dahil mataas nga yung produktong petrolyo. So, panawagan ng kanilang grupo na sana naman ay madagdagan, kung ano ba yan. Gusto nating malaman kay Asek de Mesa, first batch lang ba yan? Yung ipamimigay ng mga na ayuda na cash aid, yung 2,325 pesos, o madadagdagan pa ba yan sa susunod? Kaya lang, paano madadagdagan sa susunod? Ngayon pa nga lang, hindi pa po nabibigyan lahat. Ang sabi nga ni Cal Yoni is 5% pa lang daw ng mga magsasaka ang mabibigyan at bukod ang nabibigyan. At bukod dyan, yun nga po nga qualification na pinatutupad ng Department of Agriculture na kailangan accredited, o may grupo ka ng mga kasali ka sa isang grupo ng mga magsasaka bago ka makatanggap doon yung ayuda. So, sana, baka naman, kaya nagkakaroon ng delay dahil inaayos pa yung listahan, inaayos pa yung kung paano ba yung magiging sistema ng pagbibigay, digital ba yan, e-payment ba yan, or kasi marami pong mga magsasaka at yung Pilipinas ay hindi man sobrang laking bansa, pero alam naman po natin yung sitwasyon ng Pilipinas ay isang archipelago. So talagang marami pong probinsya na malayo, so paano po maaabot yan ng Department of Agriculture para mas maging convenient naman at hindi makadagdag sa gastos pa ng mga kababayan natin magsaka. Lalo na kung pupunta pa sila sa city para lang tumanggap ng ayuda. So sana isipin maigi ng ating mga opisyal dyan sa Department of Agriculture kung papaano maibibigay, maipaparating itong mga ayuda na ito para sa ating mga kababayan magsasaka. Dahil mukhang sabi ni Cal Yoni kahapon, talagang marami na ang dumadaing
dumadaing na po yung mga magsasaka natin dahil dito sa sitwasyon na dulot ng crisis dyan sa Middle East. At bukod dyan, may nabanggit din si Calyoni na hindi pa nangyayari itong krisis. Meron na daw silang talagang inaasahan na tulong eh. So, yan mga kaibigan, pag-uusapan natin yan sa mga susunod. Tatalakayin natin at tatanungin natin si Asek de Mesa ng Department of Agriculture. Kumakausap natin siya by tomorrow or sa mga susunod na araw. Samantalang papasok muna tayo ng mga report. Sabi ni Tony Hildo, MOU nilagdaan ng NBI at Child Rescue Coalition para sa proteksyon ng mga bata. Pakihatid ang detalye ng balitang yan, Tony Hildo. Lumagda ng kasunduan ang National Bureau of Investigation at Child Rescue Coalition Incorporated at isang deed of donation na naglalayong palakasin ang mga pagsisikap laban sa online sexual abuse and exploitation of children. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, bilang bahagi ng kasunduan ng nag-donate ang CRC ng Advanced Digital Forensic Technology bilang ang MSAB X-ray system upang suportahan ang mga operasyon ng Violence Against Women and Children Division at Human Trafficking Division ng NBI. Ang mga tool na ito ay magpapausay sa kakayahan ng Bureau na kunin at pag-aralan ang mga digital evidence at ito ay nagbibigay daan ng mas mabilis at mas epektibong mga pagsisiyasat ng kaso. Saklaw din ng partnership ang intelligence sharing specialized training para sa mga NBI personnel at pinahusay na koordinasyon sa mga international law enforcement agencies. Sinabi ni Matibag, ang pakipagtulungang ito ay nagpapalakas sa kakayahang labanan ang pagsasamantala sa mga bata sa digital space at protektahan ang mga mahihinang biktima. Muling pinagtibay ng NBI ang pangako nitong walang humpay na habulin ang mga nagkakasala at palakasin ang mga partnership na nagsusulong ng proteksyon sa mga bata. Ako si Tonelo nag-uulat para sa DCMR Radio TV. Maraming salamat, Tony Hildo. Samantala, sabi naman ni Felix Laban, eksperto nagbabala sa gray zone actions sa West Philippine Sea. Pakihatid ang detalye na balitang yan, Felix Laban. Nagbabala ang civic organization group na Abacada Pader, LIPI at FDNY Movement hinggil sa patuloy na aktibidad sa West Philippine Sea. Ito'y matapos ang mga ulat ng floating barrier sa Scarborough Shoal at presensya na rin ng China sa ilang ripa. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goitia, Chairman Emeritus ng nasabing grupo, para sa kanya, ang ganitong hakbang ay bahagi ng Gray Zone Strategy na naglalayong baguhin ang sitwasyon sa dagat ng hindi direktang konfrontasyon. Giit ni Dr. Goitia, hindi nagiging lehitimo ang kontrol kung wala itong batayan sa international law. Binigyan din niya ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa maritime entitlements ng Pilipinas. Mula sa Maynila, ako si Felix Laban, nagmula sa DCMR 30 Radio TV. Maraming salamat, Felix Laban. Samantala, sabi ni Romy Barredo, 51 barangay na bigyan ng trike patrol. Ano ba itong trike patrol na to? Pakihatid na detalye niyan, Romy Barredo. Pinangunahan kare ni Pampanga Governor Rilya Pineda pamahagi ng 3rd batch ng Barangay Patrol Unit sa iba't ibang bayan. Ang provincial government pinatupad ng programa in partnership with DSWD Region 3. May kabuuan na 51 patrol unit ng mga trike ang tinanover sa barangay sa mga bayan na Menalin 11, Palit 12, Santo Tomas 7, Bacolor 21. Mayroon hang nawan ng 247 patrol unit ay naipamahagi sa kabila ng target na 505 barangay buong lalawigan. Ako po si Romy Barredo ng DCME Radio TV. Maraming salamat, Romy Barredo. Samantala, nagbabalik si Felix Laban. Sabi niya, Maynila tumulong sa aerial assessment ng sunog sa Nabotas landfill. Pakihatid ang detalye ng balitang yan, Felix Laban. Tumulong na rin
ang lokal na pamalaan ng Maynila sa lungsod ng Navotas sa pagsusuri ng lawak ng pinsala dulot pa rin ng sunog sa Navotas sa sanitary landfill. Gumamit na ito ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o MCDRMO ng makabagong drone para sa aerial assessment. Ayon sa pamalang lungsod, may kakayahan itong mga drone na mag-detect ng mga heat temperature na makatutulong sa mas mabilis na pag-apula ng apoy at pagtukoy na rin ng kondisyon sa lugar. Samantala, una nang iniulat ng Department of Environment and Public Service na umabot na sa unhealthy for sensitive group ang air quality index sa ilang bahagi ng Maynila kabilang ang Anda, Circle, San Sebastian Residence at ang Santa Ana Hospital. Pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga bata, senior citizen at may sakit sa paghinga na magsuot ng kanilang mga face mask at iwasan na rin ang matagal na pananatili sa labas kung di naman kinakailangan. Mula sa Maynila, ako si Felix Labar, nag-uulat sa DCME 15 Tayantang Radyo TV. Maraming salamat, Felix Laban. Samantala, sabi naman ni Koy Hipolito, Land Transportation Office Calabarzon, naglabas ng show cause order sa driver at kumpanya ng bus na nahulog sa bangin sa Pagbilao, Quezon. Pakihatid ang detalye ng balitang yan, Koy Hipolito. Yes, Karen, naglabas nga ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO Calabarzon sa pangunguna ni Regional Director Elmer J. Dicena laban sa driver at operator ng isang pampasaherong bus na DLTV company na nahulog sa bangin sa Barangay Silangang Malikboy ng Pagbilao, Quezon. Nangyari yan kagabi araw ng Lunes, April 20, 2026. Ayon sa ulat, galing ng Dait, Bicol. Ang bus na nga makaranas umano ito ng mechanical malfunction habang papaliko sa kalsada. Dahilan upang mawala ng kontrol ang driver at tuluyang bumulusok sa bangin. 2 pasahero ang nasawi habang 38 ang sugatan sa insidente. Bilang paunang hakbang, pansamantalang sinuspinde ng LTO Calabarzon ang lisensya ng driver ng bus sa loob ng 90 araw. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, inatasan din itong isurrender ang kanyang lisensya sa itinakdang pagdinig. Samantala, isinailalim naman sa alarm status ang naturang bus upang maiwasan ang paggamit, pagbenta o paglipat ng pagmamay-ari nito nang walang pahintulot ng LTO. Nagbabala naman sa publiko si LTO Calabarzon Regional Director Elmer J. Dicena na hindi kukonsintihin ng ahensya ang anumang uri ng irresponsableng pagmamaneho na naglalagay sa panganib sa buhay ng publiko. Patuloy naman ang koordinasyon ng LTO sa PNP at iba pang ahensya upang matiyak ang mabilis at patas na investigasyon. Mula sa Calabarzon, ako si Koy Hipolito ng DZME, ang Radyo TV. Maraming salamat, Koy Hipolito. At yan mga kaibigan, yung mga reports natin ngayong umaga. Thank you so much. At samantala, it's 11:52 in the morning. So maya-maya lamang magpapaalam na ako. Magpapaalam na kami dahil of course meron tayong next program dito sa DZME Radio TV 1530. Pero bago yan, gusto ko lang batiin. Ito, nanonood daw si Kuya Tom. Sabi niya, hello, Asik, good morning po. Si Idel Cabrera. Ayan. And belated happy birthday kay Ate Minette Lopez. Yan, nag-celebrate siya ng kanyang birthday, I think, last week. Ayun. So, bukas mga kaibigan, I think nandito naman na ang ating Rapido Patrick Tulfo. So, makakasama niyo na siya, makakasama na natin siya. Medyo nagpa-miss lang siya ng konti. At bago ako tuluyang magpaalam, dahil isa akong pickleball player, player lang, hindi pa po pro, naglalaro-laro lang. Gusto ko lang batiin at congratulate itong nagatid na naman ng medalya para sa Mireya Pickleball Club, si Zea. Congratulations. At yung mag-asawang si Drew and Laika, congratulations sa inyo. Keep it coming. Yan. Oo, inspire nyo pa kami para kami naman sa susunod yung magdadala ng med. Kaso ibabang kulang pala. Joke. Hindi pala to basketball. Anyway, that's it mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, sumubaybay sa aming programa
Bukas po muli, Rapido ni Patrick Tulfo, samahan niyo po kami. At marami po tayong mga pag-uusapan. Ayan, mag-commercial break na po kami at magpapaalam na para magbigay daan sa ating mga sponsors at tumuto kayo sa susunod na programa. Ang oras ay 11:54 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Max Menthol Candy. Stay fruity fresh with Max Menthol Candy, ang Max ng dating. San Miguel Pale Pilsen, drink responsibly. Pagcor NGCP Red Juice at Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Thank you so much everyone and happy Tuesday. Enjoy ang rollback habang nakababa pa ang presyo. Ayan, ingat. Happy Tuesday. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@hardcore.ph. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple lemon lychee, refreshingly sweet ang gusto ko. Apple lemon lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen! Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging fruity fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Alam niyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatiwin ng bahay o ng kahit na maistruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Inyong napakinggan ang isa't kalahating oras